binabaliwala ka ba? Gawin mo ito hanggang siya ay maghabol sa iyo. Yeah? Kung nasa situation ka man sa ngayon na binabaliwala, no, ine-echopera, na yung tipong parang wala kang halaga pagdating sa kanya, hindi siya nagre-reply sa mga messages mo, or hindi niya man lang sinisin, no? So, napakasakit po nito pagdating sa taong binabaliwala or sa isang kagaya mo. So then, kung nasa ganitong situation ka sa ngayon, panoorin niyo po yung video na ito. So sa pamagat pa lang natin na siya ay maghahabol, no? Kumbaga pa pagdating sa dulo is siya talaga ito yung maghahabol sa iyo. And kailangan nating gawin or kailangan nating may gagawin, no, para hahantong at saka hahantong talaga na siya ay maghahabol sa iyo. So ngayon, actually isa rin ito sa mga natutunan ko sa buhay ko. Na dati pala is marami akong mga pagkakamali na ginawa, no, when it comes na kapag ako ay nasa isang relationship. Nalingid sa kaalaman ko, no, na common ito sa ating mga tao. Na kung hindi natin napag-aaralan yung pag-iibigan is yung automatic na ginagawa natin mostly ay maling-mali talaga. Kasi yung buong akala natin, the more nating hahabulin, the more tayong magmamakaawa, the more na ipapakita natin na sobrang mahal na mahal natin sila or ibibigay natin yung lahat-lahat para sa kanila is yung buong akala natin ay yun yung tamang dapat gagawin. Pero yun pala, kabaliktaran utol, mali pala. No? So, sa panahon nung ako ay binabaliwala din, so mali yung nagagawa ko. No? Mas lalo akong nagmamakaawa, nag-e-explain, nagpapaliwanag para maintindihan niya, para maunawaan niya, at saka para siya ay bumalik sa akin. Pero ano yung nangyari? Wala pa din. Mas lalo lang lumalayo, mas lalo lang lumiliit yung pagtingin niya sa akin. So, ang nangyari is, yun na nga. And ngayon, wala. Hindi kami nagkatuluyan. Actually, matagal na panahon na yon kasi sa kapanahunan noon is marami talaga akong hindi rin alam. At saka, isa rin ako sa inyo. No? Isa rin ako sa kagaya sa inyo na nagmamakaawa, nagbebeg, na yung tipong napapraning, nababalisa, nasasaktan. And lahat ng ito ay napagdaanan ko din. Kaya ito ngayon, pinag-aralan natin, no? Sinaliksik lahat-lahat, psychologically. Yes, kasi kung hindi natin ito pinag-aaralan utol, na kung hinahayaan lang natin, is actually nakakatugis ng buhay to. Yung tipong parang gusto mo nang tapusin yung buhay mo. Na yung buong akala mo is parang wala nang halaga yung buhay mo. Na yung akala mo is parang wala nang patutunguhan or wala nang future yung buhay mo. Pero yung pala ay lahat ng yun is maling-mali utol. So ito ngayon, no? Ano ba ang dapat nating gagawin kapag binabaliwala tayo? Well, ito mga utol, siguro may hint naman na kayo na sa simpleng pag-aanalisa or sa simpleng pag-uunawa na lang ay paano maghahabol yung tao or yung partner mo sa'yo kung nandyan ka naman palagi. Kung ikaw mismo ay naghahabol na. Nakakita ka na ba na dalawa kayo naghahabulan? No, wala. Kundi yung isa talaga ay magpapahabol kapag yung isa ay naghahabol. So kung ikaw ngayon sa situation, no, na ikaw ito yung naghahabol and yung partner mo is binabaliwala ka, kasi yung automatic talaga na mararamdaman natin is kapag binabaliwala tayo ay parang mas lalo tayong nangangailangan pa ng atensyon ng taong yun. And naku-curious tayo, uy, teka lang, ano kaya yung meron? Bakit kaya parang binabaliwala niya ako? Ano kaya yung mga pagkakamali ko? Ano kaya yung mga kasalanan ko? Ano kaya yung mga pagkukulang ko? Di ba? May mga ganun tayong katanungan sa ating isipan. Pero ito na nga mga utol, actually pa ulit-ulit ko rin itong sinasabi. No? May itatanong na din ako ulit sa inyo. Yung pagmamahal ba, kapag mahal ka ng tao ay kailangan mo itong pilitin? Yung tipong parang kulang na lang sisigawan mo siya, i-remind mo sa kanya palagi, hoy, ako yung mahalin mo, no? Mahal kita kasi sobrang gusto kita, kaya ibalik mo rin yun sa akin. No, wala ka ng ibang mamahalin pa kundi ako lang. Ginaganon ba dapat yung pag-iibigan? Ginaganon ba dapat yung taong para mahalin ka lang? No? Sa simpleng katanungan, yung pagmamahal ba ay pinipilit? So ngayon,
kung nasa sagot mo na ngayon sa iyong isipan na Kuya Kiko, syempre hindi. No, hindi nga dapat kailangan pilitin yung pagmamahal kasi kusa dapat yan. Yes, which is totoo. Kusa po dapat yan ipaparamdam ng tao sa'yo na kahit wala kang gagawin utol ay hindi ka mahihirapan. Siya mismo gagawin niya lahat ng paraan para maramdaman mo na minamahal ka niya. Kagaya sa'yo. No, dahil mahal mo siya, ay ginagawa mo ang lahat ng paraan para maramdaman niya na minamahal mo siya. So ganun dapat dahil minamahal mo siya. So ganun din dapat yung gagawin nito kapag mahal na mahal ka ng taong ito. Hindi mo na kailangan utusan. Kusa niya na dapat iisipin, no, na kung ano ang dapat kong gagawin para tumagal yung relationship na ito kasi mahal ko yung tao na ito eh. Yes, ganun dapat ang gagawin nito. So bakit ngayong binabaliwala ka? No, bakit ngayon parang baliwala ka lang sa kanya? Parang wala kang halaga. Kasi ito na, nasasagot na natin yung katanungan sa iyong isipan dahil hindi ka naman minamahal. So pero ito ngayon, hahantong at saka hahantong pa rin na siya ay maghahabol sa iyo kahit hindi ka niya minamahal. Ano ang dapat natin gagawin? Ora mismo utol, kapag binabaliwala ka ng partner mo, lalong-lalo na sa inyo ng mga kababaihan, kapag ramdam mo na wala ka talagang pagkakamali, all you have to do is manahimik lang. Tumahimik ka lang utol. And ito na nga sa pamagat natin, hanggang kailan tayo manahimik Kuya Kiko? Sa pamagat natin utol, di ba? Hanggang siya ay maghabol. Yes, nahahantong at saka hahantong talaga na siya ay maghahabol. Kapag hindi ka nagpaparamdam din sa kanya. Kapag hindi mo siya kinikibo, kapag hindi mo siya binibigyan ng atensyon. Kahit binabaliwala ka niya, and then yung tipong parang wala lang sa'yo, hindi mo hinahabol yung atensyon niya, hindi mo hinahanap-hanap yung presensya niya, ay talagang mababahala po yung taong nambabaliwala sa'yo. Uy, teka lang, binaliwala ko na to ng 3 araw pero wala man lang siyang message sa akin. Hindi niya man lang ako tinawagan. Ano na kaya yung meron? So di ba, siya pa ito yung mas lalong mababahala. Siya pa ngayon ito yung mas lalong mag-iisip about sa'yo. Kung bakit, lalong-lalo na kapag noon is panay ka habol ng habol. Panay ikaw yung nag-e-initiate. Panay ikaw yung naghahabol sa kanya. And then ito ngayon, hindi mo na ginagawa. Magtataka po yun utol. So ganun po yun. No? Hanggang kailan natin gagawin? Hanggang siya talaga ay maghahabol. Hanggang siya ay susuyo sa'yo. Hanggang siya ay magiging submissive. Yung tipong sasubmit siya, bibigay, susuko, na okay, sige, panalo ka na. Ano yung gusto mo? Pasensya na, sorry talaga. Yung tipong siya ang magbibeg. No? Mas mainam na ito utol kasi ikaw yung kinokontrol dito. No, mas mainam na ikaw talaga yung may control sa kanya. Lalong-lalo na kapag ramdam mo sa sarili mo na wala ka namang ginagawang masama. Okay? So yun lang po mga utol, sanay na unawaan. So yun lang po ang dapat ninyong gagawin. Kapag binabaliwala kayo, manahimik ka hanggang siya ay babalik at saka magmamakaawa or maghahabol sa iyo. And ito pala, no? Kapag siya ay naghahabol, no? Magpakipot ka muna. Huwag mong hayaan yung sarili mo na pinaliwala ka, inetsupera ka, no? Hindi ka kinikibo, and then sa oras nang siya ay nag-message or kinausap ka is agad-agad nandiyan ka naman kaagad. Naku po, mauulit at saka mauulit lang po yung situation na ito. Pero kung pinapahirapan mo pa siya, mas lalo niyang maiisip na, uy, kapag binabaliwala ko pala yung taong ito ay may posibilidad na mawawala talaga ito sa akin. Yes, yun po ang pinapahiwatig natin. Copy? Okay, so yun lang po mga utol. Sana klarong-klaro yung video na ito. And then sa mga nais akong makausap one-on-one, i-PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. And then sa may mga katanungan pa dyan about sa video na ito, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin namin yan, lalong-lalo na po sa aming YouTube channel. So yun lang po ha. Maraming salamat sa inyo. And ingat kayo. God bless and babu! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang masabi.